Napakabuti po ng ating Panginoon sa ating po mga missions. Nagsimula po ang gawain nung pong Friday, kapatid, at sa Clark, Pampanga. At naging matagumpay po. At ngayon pong hapon ay magsisimula po ang ating pananambahan ng ating house church, ang ating daughter church, mga kapatid, sa Clark, Pampanga. Palapakan po natin ang Panginoon. Magiging dalawa na po ang ating simbahan sa Pampanga, sa Candaba at saka sa Clark, Pampanga. Ang lugar po na ating ginagamit doon ay harapan lang po ng airport, mga kapatid, ng Clark, Pampanga. At sa biyaya ng Panginoon ngayong August, mga kapatid, ay magbubukas po formally ang gawain natin sa Montalban. Kaya pagpaumanhin niyo po ang inyong Pastor Robert ay para pong trompo na paikot-ikot, mga kapatid. Sa Montalban po, magsisimula na po itong katapusan ng August. And sa katapusan din po ng August, ang ating pong gawain sa Nueva Ecija, mga kapatid, ay magkakaroon po ng evangelism ang ating mga pastors at ating mga manggagawa sa Nueva Ecija. Yan. Pakisabi sa katabi mo, sasama ka ba? Ayan. Pakisabi kayo ulit, sasama ka ba? Ayan. Na ating pag-usapan ngayon, mga kapatid, share your faith. Equip to share your faith. Kailan ang huling araw na nagbahagi ka ng iyong pananampalataya sa mga kasama mo sa work, kasama mo sa bahay, kamag-anak, sa biyanan, sa kapitbahay, or sa mga kachat mo sa Facebook, sa Messenger? Kailan ang huling araw na nagbahagi ka ng iyong pananampalataya sa Diyos? Kailan po? Ang iba nung Friday. Ang iba last year, Pastor. Yung iba hindi pa po, Pastor. Yan. Ngayon na po ang tamang panahon to share your faith. Kayo po ba'y may pananampalataya na lahat kay Kristo? Yes. Para ang hina, may pananampalataya po ba kayo kay Kristo? Yes. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Your faith must be shared to all the people. Amen? Amen. Now, ito pong talatang binasa natin, ang 2 Kings chapter 5, verse 1 hanggang verse 19 po ito. Sabi nito, the book of 2 Kings is an Old Testament history that tracks the final spiritual decline and fall of the divided Hebrew kingdoms, Israel and Judah. It highlights Elisha's ministry, the destruction of northern Israel by Assyria, and the eventual capture of southern Judah by Babylon. Ito po yung panahon, kapatid, na kung saan ang Israel po na nahati sa dalawang kingdom, the northern and the southern kingdom, ay nasakop po ng Assyria at nasakop po ng Babylonia. Hindi po sila nasakop dahil sa kung ano pang kadahilan, na nasakop sila sapagkat sila po ay nanlamig, lumayo sa Diyos, kapatid. Kaya mahirap pong lumayo kay Lord. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang lumayo. Sige nga, sabi, huwag kang lumayo kay Lord. Lumayo sila sa Panginoon. At dahil sa lumayo sila sa Panginoon, mga kapatid, yung napaka-the best na kingdom ng Israel sa pamamagitan ni si King Solomon, ay nahati po yung kapatid. Nagkaroon ng divided kingdom ang Israel, ang Judah at ang Israel. Dahil doon, sapagkat ang mga Israelita, imbis na tumalima sa totoong Diyos, tumatalima sila sa maling Diyos, kapatid. Napunta sila sa pagsamba sa mga revoltot Diyos-Diyusan. Lumayo sila sa Panginoon. Mga kapatid, silang lahat ay nakikipag-compromise. At dahil doon nasakop sila ng Babylonia at ng Assyria. One time, mayroon pong giyera sa panahon na yon. At dahil sa matinding giyera ng Syria at ng Northern Kingdom ng Israel, mayroon pong natangay sinaaman isang babaeng batang Israelita. Nabihag nila, mga kapatid. Nabihag. Isang bata na Israelita, nabihag po nila doon sa gera. At nung nabihag sila, kapatid, sa panahon po ito ni Prophet Elisha,
Si Propeta Elisha ay disciple siya ni Prophet Elijah. Noong na-rapture si Prophet Elijah, kapatid, ang pumalit sa kanya ay si Elisha. Kaya dapat talaga may mga subordinates, no? May mga matitrain. Amen ba mga kapatid? Amen. Nasabi rito mga kapatid, sa panahong ito na highlights kapatid yung destruction of the northern Israel by Assyria and eventual capture of southern Judah by Babylon. Mayroon pong 5 pagkahati-hati po ng talata yung ating binasa. From verse 1, sabi rito, Naaman's personal background, yung kanyang biodata. Ano po, sino po ba si Naaman? Verse 1. Sabi rito, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master in his high favor because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. So, yung kalaban ng Israel, yung general, si Naaman ay general po siya, commander siya, para siya pinaka-commander-in-chief ng Syria, kapatid. Iginagalang, nirerespeto siya ng buong Syrian people at ng kanyang hari. Kanyang king ay nirerespeto si Naaman, mga kapatid. Dahil malaki ang nagawa ni Naaman sa gera. Alam niyo po, binasbasan din siya ng Diyos na mananalo siya sa gera. So, bagamat siya ay man of valor, general, commander, mga kapatid, matikas, pero mayroon siyang sakit. Ano sakit ni Naaman? Ano sakit ni Naaman? Ketong. Alam niyo po, pag nagkasakit po kayo ng ketong sa panahon na yon, wala pong lunas ang sakit na ketong nung araw. Ngayon lang po may lunas na. Ayan. Kami nila Pastor Dong, Pastor Derry, nag-ministry po kami sa Tala na punong-puno po ng mga may ketong sa ospital po ng Tala. 6 na taon po kami nag-ministry doon. At kasabayan namin mag-ministry doon, Couples for Christ, Catholics, El Shaddai, Iglesia ni Cristo, Dating Daan. Halos kasabayan po namin lahat yon. At kami po ang napunta sa pinakamalalang may ketong, hindi ko po makalimutan, yung pong Ward 6. Yan yung panahon na yon na pagka pumapasok po kami doon sa ospital, i-sprayhan po kayo ng mga doctors mula ulo hanggang paa. Tatanungin kami, sugat po ba kayo, Pastor? Wala po. Kasi pag hindi pwede may sugat doon, napapasok ka. May ubo po ba kayo? Hindi po, wala po. Ayan. Pagpasok namin doon sa Ward 6, ang una nyo pong mapapansin, yung lagkit po ng flooring. Shhh! Ba't ang lagkit? Kasi yung pong mga katas ng kanilang mga ketong, nakabalot ng medyas, pag-apak po doon sa flooring nila, dumidikit po. Pangalawa nyo pong mapapansin yung amoy. Napakasangsang po ng amoy. Tapos yung mga itsura nila kapatid doon sa Ward 6, talaga pong deformed na yung mukha. Nakagano na. Putol na yung mga kamay. Bingkong na yung mga paa. Naka-wheelchair sila kapatid. Kahit yung Couples for Christ, pati yung mga pari, ayaw pumasok doon sa Ward 6. Kami nandoon, nagigitara ako nung araw. Pero ang gagaling ng mga may ketong sa Tala, alam mo bakit? Magagaling silang mag-prepare ng pagkain. Yes! Kasi mga Pilipino, kahit nagkaroon ng ketong, talagang napakatindi nilang napaka-hospitable nila. Nakita ko yung isang ali na naglagay ng sandwich ng mayonnaise sa sandwich, kapatid, nahirap. Ang iba nahulog pa nga pinupulot pa niyang ganyan. Tapos gaganyan sa wheelchair niya. Pastor. Siyempre tatanggapin mo. Walang sapin-sapin na tissue. Yes. Pagtanggap kong ganon, sabi niya, kainin niya po. Pagsubok kong ganon kapatid, hindi ko po malunok. Hindi ko talaga malunok. Punta akong CR, talagang dumuwal ako mga kapatid. 6 years. In 6 years, ang dami po mga gumaling na mga may ketong. Sabi nung doktor, Pastor, alam niyo po, halos wala ng pag-asa yung mga yan eh.
Pero gumagaling sila, gumagaling. Yung 3, pastor, marirelease na sila. Lilipat na sila sa bahay dyan sa kabila. Kasi ang mga bahay-bahay po dyan sa Tala, meron sa kabila eh. Lalabas na po sila, pastor. Ang dami po naming nabautismuhan natin doon, kapatid. Tayo lang po ang binigyan ng permit ng ospital ng Tala na maisama po yung mga may ketong at bautismuhan doon sa Bitbit. Palapakan natin ang Panginoon. Doon sa Bitbit po sa Norsagaray. 3 jeep po yun, mga kapatid. Lahat ng mga may ketong nagpabautismo. Ang problema yung kasama natin, mga taga-bankers dati nung araw, tsaka taga-tungko, naliligo silang ganyan sa baba. Doon kami sa taas nagbautismo, kapatid. May nakita sila mga band-aid, lumulutang-lutang. Ano yan? Ay sila, pastor, nagbautismo na doon sa taas. Yung mga may ketong yun eh. Hala! Nag-ahulan silang ganyan, mga kapatid. Hindi po madali ang may sakit ng ketong. Hindi madali. Lalayuan ka ng mga tao kasi nakakahawa siya. Itong sinaaman, kapatid, imagine niyo po, sugat-sugat na yung mga katawan niya. Commander siya, general siya, man of valor, pero mayroon silang talagang kinakaharap na pagsubok. May ketong siya na hindi mapapagaling. Ano pa po, mga kapatid? In verse 2-3, sabi rito, the little girl from Israel shared to his master about the prophet in Samaria who would cure him. Verse 2-3, sabi rito, now the Syrian on one of the raids had carried off a little girl from the land of Israel. She worked in the service of Naaman's wife. She said to her mistress, would that my Lord were with the prophet who is in Samaria. He would cure him for his leprosy. Alam niyo yung mga Israelita, kapatid, na nakakilala kay Lord. Kahit saan sila mapunta, kahit anong sitwasyon ng buhay nila, kilala nila kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen ba, mga kapatid? Ito kasing babae na nabihag nila Naaman, Israelita, dinala sa bahay nila Naaman at ginawa pong katulong, ginawang alipin ng Israelita. Ganun naman talaga ang context nila nung araw eh. Pag nabihag ka, o kahit ngayon, pag nabihag ka, ay maglilingkod ka sa mga kalaban mo. Pero alam niyo, napansin ng bata na marahil to kasing edad marahil ni Yana ito, or ni Elise, no, mga ganyan siguro ang edad, napansin niya na yung kanyang amo ay marahil panay kamot na ganyan, kamabaho. Sabi niya, alam mo, ma'am, sa amin sa Israel, sa Samaria, may propeta doon. Kayang pagalingin yan. Sabi nung asawa nung ni Naaman talaga, nasabi ngayon ni Naaman, ng asawa ni Naaman kay Naaman, ang ginawa naman ni Naaman, mga kapatid, verse 4, ginawa ni Naaman ay pumunta agad sa hari. Oh, look at verse 4, kapatid. Tingnan niyo po. Sabi, so Naaman went and told his Lord or king, thus and so spoke the girl from the land of Israel. And the king of Syria said, go now, and I will send a letter to the king of Israel. Yung siner ng bata, may process. Doon niya sinabi sa asawa ni Naaman, yung asawa ni Naaman, sinabi kay Naaman, ano yung sinabi? About healing, about the good news, na kaya siyang pagalingin nung propeta na nasa Israel. Ang ginawa ni Naaman, dinala naman ang balita sa kanyang hari. Pagdating sa kanyang hari, sabi ng hari, ay pumunta ka doon. Sige, magbigay ako ng sulat sa hari ng Israel. Imagine niyo po, isang batang alipin, bihag ng gera, nagsabi siya ng good news doon sa asawa. Ang asawa naman ni Naaman, sinabi kay Naaman, si Naaman naman sinabi sa hari, yung hari naman ng Syria, sumulat sa presidente ng Israel. Alam niyo, mga kapatid, kapag nag-share ka ng Word of God, ang Word of God po gumagapang yan. Yung good news po gumagapang. Amen? Ang napapagapang kasi natin, ang napapakalat natin, bad news. Patay na si Mima Alicia, pastor. Uy, sino yung Mima Alicia na yun? Yung madaldal, pastor. Eh, wala naman akong alam na siya mga madaldal. Ano ba yan? Saan ba yan? Yung vlogger ni BBM,
Ang napapakalat natin yung bad news, pero yung good news hindi natin napapakalat. Amen ba? Yan, pakisabi sa katabi mo, ipakalat mo ang good news. Amen? Ipakalat natin ang good news. Sa social media ngayon, puro bad news ang nakalagay. Sabi nung nag-comment hindi nga maayos ang baha, racket na naman ang paliliparin. So, puro bad news, kapatid, di ba? Puro bad news, pero may good news. So sabi nito sa verse 5, and the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he went, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold. Grabe ito. And 10 changes of clothing, yung 10 pares ng mga damit. And he brought the letter to the king of Israel, which read, "When this letter reaches you, know that I have sent to you Naaman, my servant, that you may cure him of his leprosy." Mga kapatid, ano nangyari? Matapos pong babalita ng bata, verse 4 to 7, Naaman's response to the good news of the little girl of Israel, talagang kumilos agad si Naaman, mga kapatid. And then, pagdating niya doon sa hari ng Israel, nung mabasa ng hari ng Israel, sabi ng hari ng Israel, "Ako ba ay Diyos para may kapangyarihang pumatay at may kapangyarihang bumuhay?" Yung hari mismo ng Israel, wala din siyang alam na mayroon palang propeta doon at ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Imagine niyo po, Israel, King of Israel, kapatid, wala siyang kaalam-alam. Mabuti pa yung bata, alam niya na may Diyos na kayang magpagaling kay Naaman. Pero ang hari ng Israel, kapatid, blanko na sa kanyang kaisipan na ang Diyos niya ay kayang magpagaling sa pamamagitan ng propeta. Minsan, ganun ang mga Kristiyano Hoy, ang laki na ng bukol mo, cancer na yan. Ipa-check up mo. Oo. Baka stage 4 na yan. Ay, ang iba, kapatid ko, hindi nila nakikita na may Diyos pala na kayang maghimala. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bata. Amen? Sabi nung ako ba'y O baka naman naghanap lang ng dahilan ang hari ng Syria para girahin kami ulit. Malaki ang problema ng hari. Bakit? Hindi niya alam kung paano pagalingin ang commander ng Syria. Kasi isang sabihan lang ng commander ng Syria, mga loko pa lang yung mga yan, ubusin na lahat yan, kaya silang ubusin, kapatid. Pero alam niyo po, umiksena po agad ang propeta. Si Propeta Elijah. Verse 8 hanggang verse 12, the prophet Elijah's action towards the need of Naaman. Verse 8, ano sabi, mga kapatid? But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had turned his clothes, he sent to the king, saying, "Why have you turned your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel." Kasi ginawa ng Israelita, kapatid, ng hari ng Israel, hinapak niya yung kanyang damit. Ibig sabihin, talagang ako'y wala nang magagawa dyan sa problema na yan. Di ko alam. Hinapak niya yung kanyang damit bilang hari, kapatid. Nabalitaan ng propeta. Sabi ng propeta, Elisha, "Mahal na hari, papuntahin mo sa akin yan. Paatinin mo ng healing service yan." Umatin ba kayo ng healing service? Alam nyo ba na may Pastora Rosalie dito at Pastora Marilyn, Pastora Ninette, mga pastors natin dito na pwede kayong i-lay hands para gumaling kayo? Huwag naman yung stage 4 na saka lang kayo darating dito. Oo, kunting sakit, punta na agad kayo, kapatid, kasi mahalaga po na ipanalangin kayo ng mga lingkod ng Lord. Amen? Sabi ni Elisha, papuntahin mo rito, mahal na hari. Dagli naman. Pumunta naman itong si Naaman, mga kapatid. Verse 9, so Naaman came with his horses and chariots. Dami niyang kasama. And he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean."
Pagdating ni Naaman sa bahay ni Elisha, sa bahay ng propeta, nakatayo siyang ganyan sa pintuan. Pero hindi si Elisha humarap. Mautak din si Elisha eh. Kalaban kaya yun. Ha, diba? Mga lingkod ng Lord dapat sabahan din ng wisdom. Ba? Pangalawa, may kitong kaya yun. Diba? Hindi siya hinarap ni Elisha. Nagsugo lang si Elisha ng tagapagsalita. O Naaman, General, pumunta daw po kayo sa Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan po, malaki po ito. Ha? Pumunta daw po kayo sa Ilog Jordan at doon daw po kayo lumubog ng 7 beses. At pag lumubog po kayo ng 7 beses, sabi ng propeta, gagaling po kayo. Lilinis yung iyong balat. Kung ikaw si Naaman, gagawin mo yon? Halimbawa, sabihin po ni Pastor Charlie, kapatid, Ate Yoli, lumubog po kayo sa Ilog Pasig ng 7 beses. Kasi lahat ng dumi doon na sa Israel, doon na pupunta sa Jordan. Ganun po ang itsura niyan. Bagamat malaking ilog yan. Lumubog daw po kayo sa Ilog Pasig. Ilang beses? Kasi medyo galit siya kay Ate Yoli, gawin niyo po 30 beses. 30. Ate Yoli, sasunod ka? Ang hirap, di ba? Ang reaksyon ni Naaman, galit na galit. Sabi ni Naaman, but Naaman was angry and went away saying, behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Iba pala inaasahan ni Naaman. Ang inaasahan pala ni Naaman, lalabas ang propeta, ililihan siyang ganyan, tatawag kay Lord. Pero hindi na nangyari. Hindi siya hinarap, papaliguin pa siya sa Ilog Jordan. So nainsulto si Naaman. He is the man of valor. He is a general. He is a commander-in-chief. O commander siya dun sa mga military sa Syria. Galit na galit si Naaman. Sabi ni Naaman, bakit? Hindi ba ako pwedeng lumubog doon sa River Parpar? Hindi ba mas magaling ang ilog na yon? And are not Abana, 2 ilog, and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Bakit doon ako palulubugin? Kalukuhan yan. Pero hindi niya alam na mayroong kagalingan kapag sumunod ka sa salita ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sumunod ka sa salita at command ng propeta. May kagalingan eh. Nagalit. Pero alam niyo po, maganda kasi yung mga katulong ni Naaman ay very supportive. Sabi sa verse 13, look at verse 13. But his servants came near and said to him, my father. Kasi mabait talaga si Naaman eh. Kahit na siya mandirigma, mabait sa kanyang mga katulong. Sabi, my father, it is a great word of the prophet has spoken to you. Will you not do it? Sabi rito, has he actually said to you, wash and be clean? Sabi ng mga katulong, alam niyo po, tatay na kayo sa amin. Pero alam niyo po, bakit hindi niyo po sundin yung propeta? Ang sinabi naman niya, pag lumubog kayo doon ng 7 beses, gagaling kayo. Ba't hindi niyo magawa? Natauhan si Naaman ngayon, kapatid. Natauhan siya. Nung matauhan siya, sabi sa verse 14, so he went down and dipped himself of 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored, like the flesh of a little child, and he was clean. Wow. Pagdating niya sa Ilog Jordan, nadudumihan pa siya doon sa Ilog Jordan. No? Maarte pa tong kitongin na ito eh. Naghahanap pa ng may linis na ilog eh. Di ba? Minsan ganun ang tao eh. Maarte. Naghahanap pa ng malinis na ilog. Lubog siya kung ganun, lubog siya. Masama pa ang loob. Pag ano niya, marahil wala pang nangyayari. Pag ito, pampito, wala pang nangyayari dito. Kakatayin ko itong propeta na ito. Pangalawa, wala pa rin. Tandaan nyo, talagang
Pwede naman sana isang beses lang. May ano din, 7 beses pa eh. Pang-anim. Wala pa. Pagtingin ni Naaman sa kanyang sarili, grabe. Kuminis yung kanyang mukha, kapatid. Yung mga balat na, ano sabi ron? Kasing kinis ng balabatang sanggol. Wow. Magaling ba si Lord? Magaling si Lord? Magaling si Lord? Magaling. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan may salita ang Panginoon na hirap sundin. Ang hirap magpasakop. Ang hirap gawin. Pero kay Lord, walang mahirap. Amen? Kaya niyang ibigay ang kagalingan. Gumaling si Naaman, mga kapatid. At nung gumaling si Naaman, bumalik siya. Verse 15 hanggang verse 19, bumalik siya, kapatid. Na born again si Naaman. Nakakilala si Naaman kay Lord. Sabi sa verse 15, then he returned to the man of God and all his company. And he came and he stood before him and said, behold, I know that there is no God in all the earth but is in Israel. So accept now a present from your servant. Sabi ni Naaman, wala palang ibang Diyos talaga kung hindi yung Diyos na kinikilala ng Israel. Can you say amen? Amen. Walang ibang Diyos, hindi taga Davao. Amen? Amen? Hindi taga India. Hindi taga China. Meron kasi pakilalang Kristo ngayon, babae naman sa China. Yes. Hindi taga Chinese, hindi Chinese. Kapatid, hindi ka mag-anak ni Pastor Chowa. Di ba? Hindi mga Pilipino. Ang Diyos na ating kinikilala ay ang Diyos ng Israel. Amen ba, mga kapatid? Sabi ni Naaman, walang katulad, there is none like you. Kumanta si Naaman ng, there is none like you. Di ba? Walang katulad ng Diyos ng Israel. Can you say amen? Napakanta si Naaman. Hindi si Sister Danica lang ang kumanta noon. Si Naaman ang unang kumanta, there is none like you. Mahal na propeta, may dala akong mga regalo dito. Tanggapin niyo po. Ano yung regalo? Ano yung mga regalo? Verse 8. Ilan? Verse 7. And when the king of Israel read the letters, anong verse ba yun? Yung maraming may ginto. Ayan. Verse 5. 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold. Ang dami nito, kapatid. At 10 paris ng damit. Sabi ni Naaman, sabi ni Elisha, siguro kung sa amin ni Pastor Edmar ibigay yun, parang tatanggapin na namin. Kasi ginto eh. Amen? May silver, may damit. Pastor Boy, kung sa'yo ka ibinigay yun, tatanggapin mo kaya? Siyempre, no? Choosy din to si Elisha. Eh. Pero may dahilan din si Elisha, bakit ayaw niyang tanggapin? Kalaban nila kaya yun. Kalaban nila yun. Sabi ni Elisha, hindi po ako tumatanggap niyan. Sabi ni Naaman, alam mo, sir, yung amo ko kasi, yung hari ko, sumasamba dun sa Diyos na Rimnon. Sumasamba siya dun. At habang sumasamba siya dun, humihiga pa siya sa balikat ko. Pero magmula ngayon, alam ko na walang ibang Diyos katulad ng Diyos ng Israel, katulad ng Diyos mo. At siya na ang aking kikilalanin. Na born again ba si Naaman? Nakakilala si Naaman sa totoong Diyos? Nakakilala. Amen ba, mga kapatid? Nakatanggap siya ng himala. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Pero nakakalungkot, si Agasi, si Gehazi, na kanyang servant na tagapagsalita doon sa kay Naaman, narinig ni Agasi. Huy, hindi tinanggap ni propeta yung regalo.
Habang papalayo sila Naaman, humabol si Agasi. Hay, hay, hay! Akin na yung ginto. Akin na lahat yan. Ayaw ba ni propeta? Ayaw. Akin na lahat yan. Binigay ni Naaman, kapatid. Pagbigay ni kay Agasi, sabi ni propeta Elisha, ba't mo ginawa yan? Hindi ko nga tinanggap eh. Ikaw tanggap ka ng tanggap. Dahil sa ginawa mo, yung ketong ni Naaman malilipat sa iyo. Si Agasi, kapatid, biglang nagkakitong. Ano gusto nyo? May ginto kayo pero may kitong kayo? May pera kayo pero may kitong kayo? May maganda kayong damit? Paano mo maisot yung magandang damit kung may kitong ka na? Kaya alam nyo ba, kapatid, sa ministry, hindi pwedeng samahan ng kasakiman. Amen? Sa ministry, hindi pwede yung kasamahan mo ng pera-pera lang. Kasakiman, kapatid, delikado ka sa harapan ng Panginoon. Hindi dapat mukhang pera. Amen? Hayaan mo ang pera na bigay ng Lord, pero yung magmukhang pera na, huwag mong gawin. Delikado po sa ministry ang magmukhang salapi. Amen ba? Delikado, kapatid. Nalipat sa kanya ang kitong. Kaya delikado. Naaman na born again. Bakit na born again si Naaman? Una, may babatang babae na nag-share sa kanyang asawa. Yung kanyang asawa na i-share kay Naaman. Si Naaman pumunta sa kanyang king. Ang king sumulat, pumunta sa Israel. Sa king ng Israel. Mula sa hari ng Israel, napunta sa servant of God, kay Elisha. Gumawa si Lord ng himala, gumaling si Naaman, na born again si Naaman. Palapakan natin si Lord. Magaling po ba ang Diyos, mga kapatid? Now, mayroon pong 2 o 3 puntos na dapat nating makita, kapatid. Ang una, verse 2 to 3, God will allow you to share your faith with someone. Inaalaw ng Lord na mag-share ka ng iyong pananampalataya. Kamukha ngayon, may good news po ngayong umaga. Sabi ni Pastor John, Pastor, mayroon tayong pwedeng buksang gawain sa Pangasinan. Kahit twice a month lang tayo doon, Pastor. Naka-ready na yung mga tao doon. At may good news pa. Mayroong bibili ng van para ating sakyan papunta doon sa Pangasinan. Sabi ko, sige, kaya natin yan. Ang dami natin ditong pastor eh. Sabi ni Pastor Aninet, kaya mo, Pastor? Sabi ko, kaya mo yan. Amen ba, mga kapatid? God will allow you to share your faith to someone. Kapatid, akalain mo ba itong batang babaeng ito na hindi namatay sa gera, nabihag sa ginawang katulong? Hindi niya sinabing, Lord, unfair ka eh. Pero mo, nawasak yung bayan namin. Nabihag ako, Panginoon, ginawa akong katulong dito. Ano ba naman klaseng buhay ito? Pero hindi yun ang ginawa ng babae. Ang nakita ng babae, wow, yung amo ko na ito, kayang pagalingin to ni Lord. Isishare ko ang aking pananampalataya sa Kanya. Amen ba, mga kapatid? Ang sabi dyan, she said to his mistress, would that my Lord, with the prophet who is in Samaria, would cure him for his leprosy. Share the good news with somebody who is in need. Kanino natin share ang gospel? Sa mga taong may pangangailangan. Amen ba, mga kapatid? Anong kailangan ni Naaman? Pera, may pera na siya. Anong kailangan ni Naaman? Kapangyarihan, may kapangyarihan na si Naaman. Commander, General, Man of Valor. Anong kailangan ni Naaman? Influence, kaibigan niya ang hari. Humihiga ka sa balikat niya habang sumasamba sa kay Remnon ni. Anong kailangan ni Naaman? Kagalingan. Anong klaseng kagalingan? Physical healing and spiritual healing. Kaya mga kapatid, i-share mo ang pananampalataya mo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, i-share mo ang good news. Wow! Hindi puro bad news. Pangalawa, kapatid, God will use you as His servant to serve the people, but people's need for
O verse 2, God will use to show His miracle signs and wonders. God will use you to share. Sabi rin, to show His miracle signs and wonders. Sinong ginamit dito kapatid para makita ang signs and wonders and miracles? Si Elisha. Sabi ni Elisha, mahal na hari, papuntahin mo rito. Si Lord gumagamit ng propeta para ipakita ang signs and wonders and miracles. With God, nothing is impossible. Yung talagang grabe na po ang ketong, lala ng ketong kapatid, gumaling si Naaman katulad ng balat ng isang bata. Kaya kung gusto niyo pong gumaling, yung pong inyong mga lubak-lubak sa mukha, wag lang po puro pahid kung anong may papahid. Pag ikaw nasa presensya ng Panginoon, gaganda ka at gagwapo ka. Amen? Palapakan natin si Lord. Hindi nyo ba alam, if you are in the presence of God, gaganda ka at gagwapo ka. Ang mga kaklasmate ko po noong high school, nung kami po ay mag-reunion kapatid, mga bungal na, mga kalbo pa. Yes! Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Pare, grabing problema pare. Sabi sa akin, Kuya, bakit mas matanda ka sa amin, nag-high school, kuya, bakit ngayon para ka pang bata pa? At ang gwapo mo pa ngayon, kuya. Sabi ko, alam mo, sikreto. Tumanggap kayo kay Jesus Christ, lahat ng inyong problema ay mapapawi. Amen ba mga kapatid? Hindi nyo ba alam, ang mga problema, mga stress sa buhay, kapatid, nagpapatanda sa tao yan. Yung pagising mo, nakasimangot ka na. Tapos mamaya-maya, bubukas ka ng YouTube mo. Ang mababasa mo doon, si Bangag. Mga nagsasabi na, mga bangag dito. Oo, ang dami na kapatid. Kaya maghapon talagang kutaw ang isip mo. Yung kutaw, yung gulong-gulo ka na. Kaya ang dali mong tumanda. Pero pagising mo sa umaga, si Lord agad nakadipa ka, in the name of Jesus, there is none like you. Ang presence sa'yo ng Lord ay dadaloy, kapatid. At makikita ng Lord ang glory mo. Di ba? Imagine niyo po si Pastora Estela, kung tanungin niyo po kung ilang taon na. Parang wala siya sa 60 ang kanyang edad. Parang 59 lang. Di ba? O si Pastor Boy, kita mo, 74 na pastor. Pero ang gwapo pa, matikas pa. Samantala, may mga wala pang senior citizen kapatid, talagang grabe na, hinihila na yung kabilang paa. Sa tindi ng problema. Kaya manatili ka kay Lord. Amen po ba? Imagine mo, si Brother Kiko ngayon, ganyang kagwapo. Kasi naglilingkod kay Lord. Amen? Ang pastora ni Net, akala mo, youth pa eh. Kaya si Kuya Nestor talaga, in love hanggang ngayon. Kasi kita mga style na ganyan mga kapatid. Pero tanungin mo kung ilang taon na, mahigit 60 na ang edad. Sabi ko, how I wish na umidad ako ng mga ganyan pa rin katikas si Pastor Robert. Manatili lang tayo sa presence ng ating Panginoon. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Sabi rito mga kapatid, sabi sa verse 13-14, God will use you to show His miracle signs and wonders. Pinakita ng Panginoon kay Elisha sa Israel na kaya niya maghimala, kaya niya magpagaling. Ano bang sitwasyon ng buhay ng tao, kaya niyang pagalingin mga kapatid. Alam niyo ang isang reason kung bakit hindi hinarap ni Elisha si Naaman. Hindi dahil takot siya sa ketong. Hindi po. Ang isang dahilan kung bakit hindi niya hinarap si Naaman at nilihan, ayaw ni Elisha na siya ang ma-highlights. Gusto ni Elisha makita ni Naaman na hindi siya ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling, yung Diyos na pinaglilingkuran ni Elisha. Amen! Kasi pag lumapit si Elisha doon at naglihans-lihans, sasabihin ni Naaman, ikaw na ngayon ang sasambahin ko, propeta. Kaya mga kapatid, marami mga evangelist, marami mga propeta, nagpakilalang propeta kahit sa United States, sumikat ng sumikat hanggang sa sila'y bumagsak. Bakit? Ang naitataas yung pangalan nila. Sa gawain ng Lord, ang kailang mataas po ay ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba?
Hindi ang mga propeta, hindi ang hari ng Israel, hindi yung little girl ang dapat makilala ng mga tao, ang Diyos na buhay na kaya magpagaling ng mga sakit at karamdaman. Amen! Palapagan po natin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. God will use, sabi rito, simple people to share His goodness. God will use the prophet to release healing. Mga kapatid, gumagamit ang Panginoon mga lingkod niya. Pero gusto ni Elisha mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon at ang Diyos ang maluwalhati. Hindi siya ang maluwalhati. Kaya hindi niya po hinarap, mga kapatid. Panghuli, sabi rito, God will use you as His servant to serve the people's needs for free. But he said, as the Lord lives before whom I stand, I will receive none. And I urged him to take it, but he refused. Mga kapatid, gagamit si Lord ng servant niya para tugunan ang pangangailangan ng mga tao nang walang bayad. Kaya wag po kayong maningil, kapatid. Wag po kayong, alam nyo kapatid, kaya kong pagalingin yan eh. Ililihans kita. Pero 10,000 muna, kapatid. Tinalo mo pa yung mga ospital, no? Bago ka magpa-check up, may 10,000 muna. Ay, kaya yan! Oo, pupunta dyan si Propeta Robert. Kaya lang 20,000 yung asking price niya. Mga kapatid, ayaw ng Diyos yan. Amen? Ang ating ministeryo ay walang bayad. Amen po ba? Walang bayad. Libre ang ating ministry sa pagpapagaling. Sino si Lord sa talata? Sabi rito, God is the God of miracles, signs, and wonders, and there is none like Him. In verse 15, look at your Bible in verse 15, sabi rito mga kapatid ni Naaman. Verse 15, sabi ni Naaman, then he returned to the man of God in all his company, and he came and stood before him, kay Elijah. He said, behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel. Tama ba si Naaman? Mayroon bang katulad sa Diyos natin pinaglilingkuran sa buong daigdig? Wala po. Amen po ba? Walang katulad sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Naaman, sa Diyos ni Elisha, sa Diyos natin pinaglilingkuran. Because He is the God who heals every kinds of sicknesses and diseases. Kaya niya magpagaling po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kumusta po ba ang inyong buhay? Kumusta po ang inyong pananampalataya? Nawalan ka na ba ng pag-asa? Totoo, Sir Nora Honor. Merong himala. Totoo ang Bible. Mayroong himala. Kapatid, kumusta ang pananampalataya mo? Nakaharap ka ba sa matinding pagsubok? Katulad kay Naaman? Kailangan mo si Kristo. Amen? At kung si Kristo nasa buhay mo na, kailangan mong ibahagi sa mga taong nangangailangan ng good news ng gospel. Can you say amen? Kaya ako po hindi tumitigil talaga. Pag may opening, mayroong open door para sa mission, Pastor, punta tayo doon. Sige, punta tayo. Kasi marami pa po ang wala dito na nasa labas na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Kaya pag-sabi ulit sa katabi mo, sama ka, mag-share ka. Amen po ba? Mag-share tayo, mga kapatid. Kasi kasama natin ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan-kailanman. In our application, sabi rito, share your faith and obey the man of God. Verse 3, 13, and 14. Share your faith and obey the man of God. In sharing your faith, kapatid, tandaan niyo po, hindi ito nakasalalay kung ano ang posisyon mo. Hindi sinabi ng little girl, alam mo, katulong lang ako. Alam mo, bihag nga ako eh. Hiyang-hiya naman ako. May nabanggit ba ganun ang little girl? Wala.
sa pagsishare ng iyong pananampalataya at ng gospel, kapatid, hindi nakasalalay kung saan ka. Saan ba ang babaeng ito? Nasa land ba nila? Sa mainland nila? Wala. Nasa ibang bayan siya. Sa ibang bansa actually siya. Pero nawala ba sa kanya ang desire na mag-share ng kanyang pananampalataya? Doon sa nangangailangan, hindi nawala. Kaya ikaw, kapatid, kung dinala ka ng Lord sa school, may mga break time, mag-share ka ng gospel sa mga bata. Kasi yung mga bata na yan, pwedeng kumuha ng baril yan at mambaril doon sa eskwelahan. Tama ba? Kung driver ka, mag-share ka ng mga sa kagrab mo, kapatid. Kasi hindi mo alam yung kagrab mo, may sumakay sa likod at bigla na lang mamambaril at manaksak. Kaya may mga nabaril po sa mga nagrab. You have to share. Hindi nakasalalay ang sitwasyon ng buhay mo, hindi rin nakasalalay sa lugar kung saan ka. Share the Word of God. Kaya alam niyo po sa Malaysia noong nakaraan, kapatid, sabi ko, Lord, paano ba mag-share sa Muslim country na ito? Nag-pray ako sa Lord. Paano ba, Panginoon? 7 kami. Sabi, pasyal muna tayo kasi may pupuntahan tayong lugar, yung Bato Cave. Yung Bato Cave, kapatid, sa Malaysia, mataas, ribulto yun, sobrang taas. Halos pantay ng bundok yung napakalaking ribulto ni Buddha. Yung mga tao doon, yung mga babae, naglakad po ng paluhod. Imagine, nakaluhod tapos umaakyat sa hagdanan, kapatid. Tapos may mga nakapatong ditong talagang mga parang banga na umaagos yung mantika sa katawan nila. Alam niyo pa, pag akyat namin ganon, hindi kami nag-usap-usap nila Pastor Giovanni, nila Pastor Derry, nila Pastor Helen, nila Pastor Beck. Hindi kami nag-usap-usap. Sabay-sabay yung mga bibig namin bumuka talaga. Sabi ko, ngayon ko lang naranasan to. Bumuka yung bibig, in the name of Jesus Christ, talagang English pa eh. Mga kapatid, yung pong mga naglakad ng panahon na ganyan, lumingon sa amin, sige ba nun? Why you are here? Halos lalaki pa yung boses eh. Sabi ko, si Satanas ito. Supposed to be, you're not here. Sabi ko, I came here to share the Word of God to you. For freedom. Talagang patindi ng aming pag-share, kapatid, pati si Pastor Giovanni. Yung babae na nakaganon, bumagsak sa mga kapatid, umabot ng 2 oras, hindi na tumuloy sa pag-akyat, dadaanan pa namin. Sabi ko kay Pastor Giovanni, tala, pusli tayo, baka hulihin tayo ng pulis. Mga kapatid, pwede ka mag-share ng Word of God kahit saan. Pagbaba namin doon, papunta na kami sa kondo na tinuluyan namin, may mga kabataang Muslim na pinaikutan ako, mga kapatid. Sabi, pwede ba kitang ma-interview? Pwede ka ba namin ma-interview? O sige, sabi ko, sige. Interview silang ganyan. Sabi ko, saan ba kayo galing? Ang iba galing sa Libya, sa Afghanistan, sa Pakistan. Sabi ko, bakit kayo nandito? Sabi nila, train kami para maging terorista sa buong daigdig. Nag-share na kami ng gospel ni Pastor Dong. Pinatanggap namin kay Kristo, mga kapatid. Mag-share kayo kahit saan. Amen? And the Lord will give you an opportunity to share your faith and obey the man of God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ito isa na lang, kapatid. Sabi ng elder natin sa Bankers, Pastor, sa Ate Bing, namatay po ang aking kapatid na 84 years old na. Nandito po sa may dito sa may Tandansora sa St. Peter. Sige, punta kami. Kaya lang, Pastor, hindi kayo pwede mag-share kasi Catholic po lahat yung nandun. Ako lang po ang born again. Ang daming tao nung dumating kami. Puno yung St. Peter, kapatid, yung room na yun. Pagdating ko doon sa likod, nakaupo ako doon sa likod, sabi ko, Lord, nag-pray ako in the Spirit, Lord, ma-born again, tumanggap sa iyo ang mga taong nandito, Panginoon. Hindi man kami makapag-share ng iyong gospel, Lord, maabot sila ng iyong salita. Yung pari nandun, na nagsisermon, yung liturgical ng pari, kapatid, pag pinatayo, tayo din kami, upo din kami, nasa likuran ako. Pagkatapos niya mag-share, nakaupo kami lahat. Umalis sa altar yung pari, lumapit sa akin, naglingunan lahat ng tao. Lumapit sa akin yung pari, nagmano sa akin yung pari, sabi, kayo po ay lingkod ng Diyos. Nagulat si Pastor Dong, nagulat kami lahat. Ako mismo nagulat ako eh. Kayo po ay lingkod ng Diyos. Akala ng mga tao nandoon, si Archbishop ang dumating. Kasi hindi po usual sa pari, napaka-unusual po sa pari, na magbano po sa membro. Ang daming matatanda doon, wala po siya minanuhan, ako po ang minanuhan ng ganon.
Dahil ginawa niya yon, tumayo na po ako kaagad at sabi ko, mga kapatid, lumapit po kayo sa akin. Nag-share na po ako ng gospel. Si Kristo ang daan, ang katotohanan, ang pare, nakaganon, yango na ganon, pare. Opo. Kapatid, nagpatanggap ako sa Panginoon. Ang pare, nakataas din ng kamay. Hindi kami nag-usap, hindi niya ako kilala. Sabi ni Ate Bing, Pastor, gumawa ng himala si Lord, Pastor. Tumanggap sa Panginoon ang mga kamag-anakan, yung iba galing pa sa US. God will give you an opportunity to share the gospel. Because God is the God who, what? Who is able to perform signs and wonders and miracles. Ang nais talaga ng Lord kay Naaman siya'y magkaroon ng kaligtasan. Palapakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah.